Basahin po natin. Go. Namumuhay ka ba sa bunga ng Espiritu? Yan. So, yun po yung ating pamagat ng ating mensahe sa pamamagitan ng isang tanong. Namumuhay ka ba sa bunga ng Espiritu? Kung isipin po natin yan, paano ba yun? Paano ba natin masasabi na tayo namumuhay sa bunga ng Espiritu? Siyempre, alamin muna natin, ano ba ang bunga ng Espiritu? Para malaman natin kung tayo namumuhay sa bunga ng Espiritu. At ano din ang ibig sabihin na tayo ay namumuhay sa bunga ng Espiritu. Yan. So, yung pong mga diwang yun ang ating titignan sa umaga ito. Mula po sa aklat ng Galacia, yan po ay isa sa mga sulat ni Apostol Pablo. At pangmalawakang sulat po yan, dahil ang Galacia po isang probinsya. Pero may mga specific po na mga churches doon na na-plant sa kanilang missionary journey na kanyang sinusulatan. At siyempre, yun po ay magkakahalo na ng mga Gentiles saka mga Jews na believer ng time na yun. Mga naging mga Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So, mula sa tanong na yan, ang sasagot po dyan ay kung tayo namumuhay pa sa Espiritu ay yung mga unang bahaging talata. Sabi po sa 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Yan, mayroon pong malaking hamon yung ating pamumuhay sa bunga ng Espiritu. Kasi mayroon pong kumakalaman. Mayroong nag-o-oppose para tayo makapamuhay sa Espiritu. At marahil sa inyong buhay Kristiyano, nararanasan nyo yan. Kaya nga po sinasabi doon, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Sa English po ay walk by the Spirit. Ano naman ang ibig sabihin doon? So yung paglalarawan sa pamagitan ng paglakad, ayon, yun. Kasi merong certain na track tayo dapat dadaanan para masabi tayo namumuhay ayon sa Espiritu. Kung natatandaan niyo po yung illustration ko, last message, yung ako pa yung message, nagkaroon po tayo ng tinatahak na 200. Una, tayo ay nasa daan ng kamatayan, di ba? Dahil sa kasalanan, pero nung tayo makakilala kay Jesus, na doon tayo sa daan ng buhay. At yung daan kong yun, ay kailangan yung po rin yung daan na dadaanan natin sa Espiritu. Kaya lang, hindi automatic po yun. Naludoon ka sa daan yun, ay lumalakad ka na. Kasi, pwede rin po tayo ay humahakot doon sa kabilang daan. Doon sa daan ng kamatayan. Bagamat magkaiba sila ng direksyon, pero sa reality ng buhay, ang paglakad ay ibig sabihin kung paano ka namumuhay. Paano ka nagpapasya? At kanino ka nagpapasakop? Anong mga prinsipyo o mga values ang iyong pinamumuhunan sa buhay? Yun po kasi ibig sabihin, hindi literal lang sa kagaduman, malakad, kundi paano ka nagpapasya sa buhay nito. Kaya, ngayon, ang prinsipyo pong sinasabi ng Biblia na reality na meron tayo, sabi sa 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sa English po ay flesh yung laman. Of course, yung po ay directly connected din sa ating talagang katawan. Na ang laman po ito, ang ating katawan ito, ay may mga instincts, may mga gustong gawin, may mga desires na kumukontra sa desire ng Espiritu Santo. Gusto mo lang lagi, matulog ka lang. Pero may mga gawain sa bahay. Yung parang ang gusto ng ating katawan ay yung komportable ang lagi, di ba? Subalit, ang Espiritu naman, hindi naman sabihin ayaw na tayo na Diyos ba'y komportable, kundi yung mga bagay na magbibigay sa atin ng paglago sa ating buhay kay Kristo. At commonly, no-oppose po yun ng laman.
Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaman. So, sinasabing nag-o-oppose yung desire ng laman at ng espiritu upang huwag ninyong gawin ang bagay ninyong bigyan. Ibig sabihin po no, para kang hindi makakilos. Para kang nalilito kapag hindi mo agad matiyak kung sino ang mamumuna sa iyo. Di ba? Para kang paparalyze ka. Ngayon, yung pong laman dyan, sa English nga po ay flesh. At mas tama po yung ginamit na salitang yun. Dahil directly connected din po yan sa ating katawang ito. Na kumbaga ay nabuhay tayo sa mundong ito, nabatbat na ng kasalanan. Marami na nakakumit ng kasalanan at tayo rin. Kasama po doon sa laman na tinatawag yung principle of sin. Pagka sinabing prinsipyo ng kasalanan, ito ba yung tendency natin na gumawa ng mga bagay hindi kalooban ng Diyos? Okay? Meron po mga translation sa English, kagaya ng New International Version, tinranslate po yung laman na sinful nature. Dati, ganun din po ang aking pananaw, pero sa aking pong pagkaunawa ng Biblia, hindi po nature ang kasalanan. Hindi ito yung parang pagka isinilang kami, kasalanan ka ng nature. Yun po ang aking nais na linawin. Kundi, ito po ay siyempre, ito yung ipinapasya ng tao. Pero dahil natudoon na tayo sa mundong ito, na nakakomit na ng kasalanan ng tao, nandiyan dyan lagi yung parang puwersa na yun, na nasa sa kalooban din sa ating, ika nga yung katawan natin ay gustong yun ang gawin. Pero hindi po tayo natural na nang isilang ay makasalanan at may likas na kasalanan. Hindi po ganoon. Kundi, nasa sa atin po yung mga kapasidad na ibinigay ng Diyos para magpasya kung alin ang ating susundin na mga kagustuhan, mga desires. Doon po sa part na yun, kasi kagaya sinabi ko sa inyo last time, ang mga sanggol po, yung mga pinaglili, hindi po silang makasalanan. Wala po silang kasalanan. In time, pagka sila po ay nasa sa tamang edad na, nalalaman na nila ang tama at mali, saka sila nakakakumit ng kasalanan. At doon po nagkakaroon ng paglalaban ngayon. At lalo na pagka nakakilala na sa Panginoon sa Kristo, mas nadudoon po yung battle na yun. Susundin ko ba ang Diyos o susundin ko yung sarili ko? Yan. Pwede natin sabihin po yung laman, yung selfish desires natin. Yung pansarili lang, yung apart sa Diyos, independent tayo sa Diyos, ayaw nating pangunahan tayo ng sino man. Yan po ang laman. Yan po ang prinsipyo ng kasalanan sa ating buhay. Kapag po ang sinabi ng tao ay, ang tinuturo ay, kasi isinilang na ako makasalanan eh. Yun ang lagi niyang magiging paragang dahilan. Tao lang ako. Diba? Sino ba hindi nagkakasala? May katotohanan yun. Pero kapag ikaw ay nakay Kristo na, meron kang Espiritu Santo na magpapasya ka kung sino ang susundin mo. O kagustuhan ng sarili mo, o ng laman, o ang kagustuhan ng Espiritu Santo. Kaya ano po sabi dyan, sa verse 18, dapat kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Sabihin din yung, meron tayo, hindi na tayo under ng dating kautusan na parang ang law of sin and death ang tawag ko doon dahil nakakapanguna nga sa atin ang kasalanan. Kundi meron ka ngayon, nakakayanan lalong magpasya na tanggihan ang mga desire ng laman ng ating makasariling pagkatao. Kaya nandun po yung pananagutan natin, yung responsibility. Noong hindi pa tayo mananampalataya, mas prone tayo po na gumawa ng kasalanan. Kasi wala tayong liwanag na sa ating mali yan. May konsensya tayo pero lagi rin tayong talunan. Pero ngayon po na nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos, wala na po tayong excuse para sabihin, tao lang ako. Yes, tao tayo pa rin, pero tao na sinasamahan ng Espiritu Santo na nagbibigay ng pagtatagumpay. Kaya kapag po tayo ay nagkasala ngayon, in-intention mong magkasala.
Hindi nag-aksidente ka nagkasal, hindi po. Intention po natin magkasal. Ibig sabihin, talaga nagpasya ka. Nasuway ng Diyos. Upang maakuin din po natin ng responsibilidad. Hindi po natin sabihin, kaya ako nagkasala dahil yung aking asawa, ako'y pinagtaksilan. Kaya gumawa rin akong gano'n. Pwede namang hindi mo gawin yun. Diba? Dahil ang pananagutan po natin ay sa Diyos. Hindi lang po sa ating kapwa-tao. So, isa po yan, ang ibig sabihin niya, yung paglakad po ayon sa Espiritu, sa kagustuhan ng Espiritu Santo. Ang paraan. Kaya ito po ang buod natin, Pinuha natin po doon. Ang paglakad ng ayon sa Espiritu Santo, ang kondisyon upang magkaroon ng bunga ng Espiritu at maipamuhay ito. Okay? Basahin niyo nga po. Go! Yan. Okay? Paano ba tayo na lumalakad nga ayon sa Espiritu? So yung tanong na yan, medyo malawak yan. Pero kung natatandaan niyo po, yan, ano ang larawan ng Kristiyano lumalakad ng ayon sa Espiritu Santo? Kung niyo po natatandaan, I think last year pa yun, na nag-present din po ako ng isang larawan ng buhay kay Kristo. Na yun din po ang nagbibigay sa atin ng larawan na tayo lumalakad sa Espiritu ng Diyos. Yung po mga uri ng buhay na dapat meron tayo kay Kristo. Si Kristo ang nasa sentro at yung mga mahalagang ay kaakibat noon, kagaya ng salita ng Diyos, yung bababang bahagi. Yan, And then, yung pananalangin, buhay pananalangin, ito yung buhay na sa salita ng Diyos o sa Biblia, And then, yung buhay ng pakikisa sa kapamanan ng palataya o fellowship. And then, buhay ng pagpapatutuo sa mundo ng ating pananampalataya. Kapag po tayo ay balanse sa mga bagay na yan, tayo po ay nakakapamuhay kay Kristo at tayo po ay lumalakad sa Espiritu ng Diyos. Dahil na po ang ibinigay sa atin ng paraan para lumago ang ating buhay kay Kristo. At sinasummarize din po yung mga pagsasanay. Yung tayo po ay gugugol ng sandali sa Panginoon, yung ating quiet time na tinatawag, personal devotion. Yung pong pamumuhay sa salita ng Diyos, sinusunod natin yung ating mga natututunan sa Biblia. Yung pananalangin may pananampalataya, tayo manalangin sa ating Panginoon, regular. At nakikisa tayo sa kapwa Kristiyano, regular din tayo nakikipag-fellowship. At nagpapatutuo tayo sa hindi pamananampalataya. Sinishare natin yung ating mga natututunan sa ating kapwa na alam natin hindi pa mananampalataya. And then, naglilingkod tayo sa kapwa, sa pamamagitan para sa Panginoon. Sa mananampalataya man o sa hindi, yun po yung paglilingkod natin. Kaya nga tayo may mga outreaches na tinatawag para sa mga hindi mananampalataya. At tayo naman may mga fellowship tayo sa loob para tayo magpalakasan, magpatatag. So, yung po picture na yan, kung nagaganap sa atin yung palawak ng palawak, ibig sabihin din, yan po yung paglakad natin sa Espiritu Santo. Hindi po na iba sa pamumuhay natin kay Kristo. At yung pagbibigay natin ng ating sarili para sa paglago sa bagay na ito po tayo tunay na lumalakad sa Espiritu Santo at makikita ang bunga ng Espiritu Santo. Ano ba naman ang bunga ng Espiritu Santo? Iko-contrast po nyo ni Apostol Pablo muna sa kabaligtaran. May kabaligtaran kasi ang bunga ng Espiritu. Yung gawa ng laman muna. Ano ba yung mga gawa ng laman? Deeds of the flesh. Ito yung mga evidence na makikita kapag hindi namumuhay sa Espiritu Santo ang isang tao. Okay, be sure na nakikinig po kayo mabuti. Alisin niyo muna po anumang distraction sa inyong paligid. Focus muna po sa ating mensahe. Sabi po sa verse 19, at hayat ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapi, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya. So, yung unang bahagi ng grupo,
Naiisip mo ba yan? Pagka po binanggit ang mga pangalan, tapos parang may kinutubang ka, baka na kukomit natin. Okay? So, yung po mga hibwang pananampalataya, ibig sabihin ng mga maling katuruan, mga maling paniniwala, no? Pagkakampi-kampi, sabihin nyo kung, lalo na kung sa church yung mayroong igagawin mga exclusive groups na parang sila-sila na lang, palagi hindi na sila makipag-fellowship sa iba. Sabihin ko o kaya pagka akakampihan yung isa at hindi para sa kabuuan, sa ikabubuti ng lahat. Mga pagkakabahagi, ito naman yun. Parang ganun yung pagka nagkakampi-kampi, group yan nagkakabahagi din. Parang ganun din ang disenyo Pero as a body of Christ, ang nais ng Panginoon Jesus tayo nagkakaisa at ang magkakaisa sa atin, siyempre, yung kanyang salita, yung katotohanan. And then, sa 21, mga kapananghilian o pagkaingit, mga paglalasing, mga kalayawan. Paano ko masasabing kalayawan? Yung parang sobra na yung sa kung ano ang marapat, parang luxury, kumbaga. At ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinapaunang ipinaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo. Ito po yung warning, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipamana ng kaharian ng Diyos. Ano ba kayo sabihin noon? Sabi ba, pagka nakakumit na tayo ng alinman doon, ay hindi na tayo magmamana ng kaharian ng Diyos? Parang ang bigat, Pero sabi ko doon sa English ay, those who practice such things. Ibig sabihin yung palaging lifestyle lang, yun ang ginagawa sa buhay, Bawa, siya ay laging nakikipagtalo. Siya ay laging naninibugho. Siya ay laging nangkukulang. Kita naman, talagang. Ibig sabihin, maraming wala siya. Wala ang Panginoon Jesus sa kanya. Wala ang Espiritu Santo sa kanya. Maaaring, paminsan na nakumit natin yan, Pero, ang pagka sinabing practice, ito na yung takbo ng buhay, lifestyle. So, kung minsan naman natin nagawa yun, at humingi na tayo ng tawad sa Diyos, hindi po tayo doon sa kategorya yung kung ikaw naman ay anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng ating Panginoon. Pero, yan po ay paalala sa atin, babala na be sure na hindi po tayo nabubuhay sa ganyang mga bagay. O ibig sabihin, hindi tayo tatagal na lagi ka na lang lasing. O lagi kang galit. At sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosa. So, yan po yung, kapag kaya na lagi ang takbo ng buhay, malamang hindi Kristiyano. Kasi, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Okay po? At, yun nga po, yun ang kabaligtaran ng sinasabi naman ng salita ng ating Panginoon, ng bunga ng Espiritu. Ano naman ang bunga ng Espiritu? Sabi sa 22 and 23, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Sabihin, walang laban, walang utos na laban sa mga bunga ng Espiritu. Yung pong mga gawa na lawan na binanggit kanina, yun po ang mga patunay na kung ano ang nangunguna sa buhay. Kapag kayo ng mga nakikita, sabihin ay yung makasarili, pagiging makasarili ang nangingibabaw sa buhay. Pero kapag po tayo nagpapasakop sa Espiritu ng Diyos at lumalakad sa Kanya, itong mga yan ang makikita sa buhay. Mga bunga ng pag-ibig, kagalakan, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil sa sarili, Yun po yung mga makikita sa buhay. Yan po yung mga masasabi natin, mga pag-uugaling lalabas sa ating buhay. Kung isipin po natin, pamula na ikaw ay naging mananampalataya, masasabi mo ba na
nakikita mo sa iyong buhay ang mga katangian iyan na lumalabas sa iyong buhay. Na dati ikaw ay laging irritable, magagalitin ka, no? At talagang sinisiwal, no? Gusto mong idama yung mga kasama mo sa bahay pagka ikaw ay galit. Pero kahit ngayon, kahit nararamdaman mong gusto mong maging gano'n, pero napipigilan mo na dahil alam mong hindi ka lugod-lugod sa Diyos. At ang gusto mo nang bigyan kaluguran ay ang Panginoon. Yan, naranasan niyo po ba yun? At nag-i-improve po ba yan? Kada taon, nasasabi natin, oo nga, hindi ko na nagagawa yung dati kong pag-uhurmentado noon. Kundi ako ay nakakapagpigil lang sa sarili ko. Yan po ang pag-measure natin. Kung tayo po ay talagang lumalago sa ating pananampalataya. Tatalakayin din po natin sa second half ng taon, yung tungkol naman sa sabihin natin mga kaloob ng Espiritu, gifts of the Spirit. Inuna natin ito para makita po natin kung tayo po ba ay talagang nagmamature sa ating pananampalataya. Ang bunga po ng Espiritu, ang siyang nagpapakita kung talagang tayo ay lumalago. Not necessarily yung mga kaloob. Kasi yung kaloob po ng Espiritu, pwedeng lahat tayo meron yan, pero hindi naman natin ginagamit. O kaya ay pwedeng gamitin para sa makasariling hangarin din, yung mga talento. Kung hindi ayon sa salita ng Diyos o hindi at mas napangunahan pa rin ang makasariling hangarin. So maaaring para lang maghambog, para magpasikat. Yung mga talento ay pwedeng gamitin sa gano'n. Pero kapag po tayo, ito yung nagpapasakop sa Espiritu ng Diyos, hindi maaaring nilalabas sa atin yung mga bagay na yan. Magiging mahinahon tayo, mabuti at nagtatapat sa ating mga ginagawa. Kaya ang basis po ng spiritual maturity ay spiritual fruit, yung fruit of the Spirit. Not necessarily yung gifts of the Spirit. Kahit magaling ka magsalita, magaling ka kumanta, magaling ka tumugtog o anumang mga kakayanan, pero kung hindi ang Diyos ang napapapurihan, kundi sarili, sabi ng Apostol Pablo, 0. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, ako man ay makapagsalita sa wika ng mga anghel at ibigay ko man ang aking sarili o ang aking kayamanan sa mga mahihirap, ako may sunugin. Pero kung wala akong pag-ibig, baliwala. Sa next Sunday po ang aking magiging passage, 1 Corinthians 13. Sabi yung bunga po ng Espiritu, na primarily lang po ang bunga ng Espiritu, pag-ibig. Kung mapapansin niyo po, may ilang binanggit na mga bunga. Pero, kung sa grammar po natin, yung karaniwang grammar natin, di po ba, dapat ay ang bunga ng Espiritu ay marami ang binanggit. So, dapat plural yun, Pero, dapat po ang bunga lamang. Baga ay, dapat ang mga bunga. Kung sa grammar, Kahit po sa English, ang sinabi rin ay the fruit of the Spirit is, hindi are. Kasi hindi po ba yan? So, sa mga nag-aaral na po nito, ako po'y sumasanayin sa kanila, kagaya po ng author nito, book na to si Christian Schwartz. Ibig sabihin lang po noon ay, sa totoo, iisa ang bunga ng Espiritu. At yun yung pag-ibig. At yun ay nahahayag sa iba't ibang manifestation, Kagaya ng katuwaan, kagalakan, kapayapaan. Pero primarily, pag-ibig po ang bunga ng Espiritu. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sinabi rin po ni Pablo sa Roma, hindi imposible yung mga bagay na para tayo lumago sapagkat ibinuhos na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Romans chapter 5 po yan. Verse 5 o verse 4. Ang punto po ay parang ang bunga po ng Espiritu ay parang cluster. Hindi yung, ito ang pag-ibig, ito pag-alakan, parang bukod-bukod ba? Kundi isang cluster.
sama-sama nahahayag ayon sa kinakailangan natin. Kaya ito po yung yung isang picture, no? Yan, kung ganyan. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, love, pinakagitna. Meron pong nag-categorize na dahil nakita po niya sa Biblia, no, may mga pinagbatayan po siya mga verses na pwede mong i-categorize yung pag-ibig na yan sa tatlo pang general na mga ekspresyon ng pag-ibig. Kagaya po ng justice, no? Yung tzedakah po yung Hebrew word, no? And then truth, and then grace. At nilagyan na ng representative na colors, no? By next week, i-introduce ko po sa inyo yung tinatawag na 3 colors of love, no? Na mula din po sa author na ito. At pwede pong ilagay din dyan yung bunga ng Espiritu sa bahaging yan, ano? Halimbawa, under po ng justice ay nandoon yung sabihin natin doon muna pala. Sa truth po ay nandoon po yung tinatawag na self-control and goodness and self-control po sa truth. Sa grace po ay gentleness and faithfulness. Samantalang nasa sa baba po ng truth and grace yung joy, no? Sa justice naman is peace, patience, no? Patience and peace. So next time po papakita po sa inyo. Ang point lang po is pag-ibig po at nahahayag po yon sa iba't ibang manifestation. Kagaya ng pagka tinawag mong kagalakan, rejoicing love, ang tawag po doon. Pagka patient love. Yeah. So kumbaga ang pinaka-bottom line ay ang pag-ibig. Ngayon, so yun po yung mga bunga, ano? Ang mga Kristiyano ay nararapat mamuhay at lumakad ayon sa kagustuhan ng Espiritu. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Ang mga Kristiyano ay nararapat mamuhay at lumakad ayon sa kagustuhan ng Espiritu. Wala po tayong ibang dapat na piliin, ano? Bagamat nandun po sa atin yung pagpapasya, yung option na kung alin ang pipiliin natin. Pero ang nararapat po natin piliin, ano, what we ought to choose ay yung mga bagay na patungkol sa Espiritu ng Diyos. Sabi po sa verse 24, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan dito. Nung tayo na po ay mapa kay Kristo, kung paano ipinako kay Kristo yung ating mga kasalanan, ay di yung ating mong lubuhay na makalaman ay kasama ng napako doon. Sabihin, namatay na. Dahil, namatay. Yun ang dapat natin maging takbo ng buhay. Parang hindi na tayo obligado para sa gawa ng laman. Kundi para sa panibago tayong bagong management tayo ng Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya mababasa niyo po yan sa sulat ni Pablo sa Roma, reckon yourself as dead to sin, but alive to righteousness. At yun po ay meron tayong pagpili. Kaya nga tayo po ang magpapasya patuloy ngayon. Alin ang pipiliin natin lakaran? Yung mga sariling buhay o yung pagsunod sa salita ng Diyos, pagsunod sa Espiritu ng Diyos. Ngayon, paano ba yan practically nakikita sa ating buhay? Kaya dadako na agad tayo sa hamon ng pagsasabuhay. Meron pong dinidil si Apostol Pablo dun sa mga taga-Galacia. At nagkakaroon po siyempre sila din ng mga alitan, mga conflict bilang mga mananampalataya. Kaya sabi niya, huwag tayong maging mga palalo na tayo-tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa o nagpo-provoke po, ibig sabihin na mag-iinggitan sa isa't isa. At hindi po
nawawala yan sa takbo ng buhay ng church dahil tayo po ay nasa sa iba't ibang level ng paglago sa ating buhay kay Kristo. Pero iisa lamang po ang ating paraan para tayo lumago. Ang tayo po ay magpasakop sa Espiritu ng Diyos at yung mga kailangan para tayo lumago kay Kristo, kagaya ng personal na pagbabasa ng Biblia, pag-aaral, at pagsunod sa salita ng ating Diyos. Sa akin na rin po para karanasan, bilang mananampalataya, sabi ko nga nung una, bago-bago lang ako, ang niisip ko lahat ng mananampalataya ay laging mabait. Nagkakamali pala ako. Hindi lahat. Dahil nasa sa iba't ibang level po tayo ng paglago. So may mga time na maiirita ka pa rin sa iyong kapwa mananampalataya. Posible yun dahil either ikaw, ang kalooban mo ay hindi tama sa harapan ng Panginoon o siya. Alin lang naman yun, kaya nagkakaroon ng conflict. Pero pagkapareho naman kayo maganda ang kaugnayan sa Panginoon, usually ay blessing kayo sa isa't isa, di ba? Ngayon, paano papasok doon yung pagmamahal pa rin? Yung bang, kung sa dati siguro, parang magkikwit ka na agad sa mga parang kapong hindi mo makasundo. Pero ngayon, dahil sa udyok ng pag-ibig ng Diyos, hindi ganun eh. Dahil tayo iisang pamilya. Kahit meron pa rin tayo makikita, lalabas from time to time, ng mga pangit na mga pag-uugali sa isa't isa. Hindi yun dahilan para tayo sumuko na sa isa't isa. Para, ay, diyan ka na, ayaw mo. Hindi ka mabait sa akin. Hindi na rin ako mabait sa iyo. Parang ganun, bagantihan na lang. Hindi po gano'n. Ang disenyo ng ating Diyos, kapag sinabi tayo umiibig, sisikapin po natin mas maging maunawain at matiyaga. Kaya nga po, ang unang description ng pag-ibig ni Apostol Pablo, love is patient. Diba, kasama ito. Kaya ako sinasabi ko ninyo na ang bunga ng pag-ibig ay love sa kabungan. Description na lang, yung patient. Love is patient, love is kind. It does not envy, hindi ito naiinggit. It does not boast, hindi ito nagmamataas. It is not self-seeking, hindi ito sinisik yung sarili lang na kabutihan. Hindi ito nagyayabang. Hindi ito nag-iingat ng mga pagkakamali ng kapwa. Sabihin ba, nire-record po ba natin yung mga pagkakamali ng kapwa natin? Hindi ko naman literal nagsulat, pero hindi mo lagi mo inaalala. At dahil doon, yun ang nakaka-dominate sa iyong kalooban, sa iyong relasyon sa Kanya. Kaya hindi ka maging mabuti, hindi ka na gumawa-gawa ng kabutihan. Pero in time, I believe kung tayo po ay anak ng Diyos, tayo po i-convict ng Panginoon sa mga bagay na nagkakamali tayo ng pananaw, panandamdamin, o namang pagpagkita sa alam natin, hindi kalooban ng Diyos na manatiling tayo ay masama ang loob sa ating kapwa. O nag-iisip tayo na hindi maganda sa ating kapwa. At sa buhay po ng church, kailangan po natin lumago sa bagay na yun. Kailangan po natin laging bumalik tayo sa pag-ibig ng Diyos kung paano niya tayo minahal. Commonly, kapag po ang isang mananampalataya ay hindi nagsisikap na lumago sa pag-ibig ng Diyos. Bakit po sinabi hindi nagsisikap? Kasi kailangan po natin, may part po tayo para tayo lumago sa pag-ibig ng Diyos. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pagkita ng Espiritu Santo. Tama po yun na nandiyan. Ibig sabihin laging available. Pero yung pag-tap natin sa pag-ibig na yun, yun po ay yung part natin. Ibig sabihin tayo magpapasakop sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos. Hindi po automatic na lagi tayo magiging mabait o magiging gentle. Ito po ay meron tayong consciousness ng pagsunod sa Diyos. Dahil kahit minsan galit tayo, pwede po natin piliin na hindi magsalita ng sama. Nang mabuti pa rin. Di ba? Dahil conscious tayo na gusto natin parangalan ng Diyos. At hindi lang parang, hindi, gusto ko magpakito ko. Isisiwala ko, galit ko. Parang laman ko kasi gusto ko pagkakita. Nagpapakatotoo ka para isiwalan yung gawa ng iba, hindi ang Espiritu Santo. May mga tao po tayo, kapatiran na para bagang hindi agad natin makasundo. Parang pag
pagka nakikita natin o siya sa atin parang parang nagkakaroon mo, naiinis. Dahil siguro, previously, nagkaroon kayo ng alitan na hindi pa nasa-settle. No? Na hindi nagpakumbaba sa isa't isa, dahil hindi tayo tinandaan. Ganyan pa pala siya. Hindi kita papansin. Yung mga ganun. Pero kung titignan po natin, ang siyempre, tularan natin ang ugali ng ating Panginoong Kristo. At hindi nga po, siyempre, hindi naman madali ito. Hindi kailangan mo yung paglago sa ating buhay pananampalataya. Ako po, kahit nasasabi ko ito, hindi ko masasabi ko po, malago na rin sa mga, from time to time, bumabagsak din po sa mga bagay na yan. Naiinis pa rin ako. Nakapagsalita pa rin ako ng hindi maganda sa pandinig. Pero, I believe, na meron po tayong pagnanais din sa ating kalooban na buhat sa Espiritu na gusto mo maging mabuti sa harapan ng Diyos ang iyong pag-uugali. Tama po ba? Sa iyong kapwa. Gusto mo mangyari sa iyong kalooban ng Diyos. Dahil yun po yung udyok ng Espiritu Santo. Tayo maging lumago tayo at maging daluyan tayo ng blessing. Pero kailangan din po natin maging aware tayo na meron po tayong mga nag-o-oppose sa atin, bukod pa nga doon sa ating makasariling lumang pagkatao. Na bagamat sinabi po tayo ang nakipag-isa na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati, pagkatao. Bago na. Dapat ganun po, pero in reality, kasi ibig sabihin lang, hindi tayo dapat mamuhay sa lumang pagkatao, kundi sa bago na. Doon kay Kristo, sa mga gusto ni Kristo. Ay lada dyan pa rin yan, nakikipaglaban, nakikipaghigitan sa atin. Parang tag-of-war, yung ating makasariling hari, tapos yung kalooban ng Diyos na gusto rin natin na yun ang maganap. Kaya ito po aking binabagin sa inyo, siyempre ito po yung manawakan, pero I will nararanasan nyo yan kung kayo tunay na anak ng Diyos. May pagtatalo sa ating kalooban. Nadudoon na kasi tayo, nabigyan tayo ng liwanag, nalalaman natin po unti-unti ang kalooban ng Diyos at nagbibigyan ka ng option. Dito ka sa kaliwa o sa kanan. Pero ano ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban mo ng Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang kagustuhan ng ating gawin, ating sulit. Practically, kapag tayo ay namumuhay sa laman, malimit, wala kang gana sa mga spiritual na bagay. Wala kang gana sa mga pagdalo, sa mga gawain para lumago sa church, para magsanay. Wala kang gana mag-outreach. Ano ba yan? Parang pansarili mo ang iniisip mo. Maaabala naman ako sa aking mga gustong gawin. May lakad pa man din kami. Ganyan. Pero kapag ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos, nagbabalansi ka ng iyong oras. Ino-organize mo. Nilalagay mo sa ano ang pwede mong ilaan para sa gawain ng Panginoon. Para sa pamilya at para sa iba pang mga bagay. Of course, ang Diyos naman ang makaka-measure niyan sa atin. Kaya sa kanya tayo mananagot. Ako po bilang mananampalataya, bilang pastor din, may mga ministries na rin ng mga pinangunahan. Ang isa pong naging prinsipyo ko na sa aking sarili para hindi po ako mahulog doon sa sabihin natin gawa ng laman ay una nga, kailangan kong maging secure ako sa pag-ibig ng Diyos. Na ako, kailangan kong naranasan ko lagi ang pag-ibig ng Diyos. At sigurado ako doon na kahit anong nangyayari sa paligid ko, sigurado ako sa Panginoon. Hindi makakabawas sa aking kahalagahan sa harap ng Diyos. Kung nagawa ko man o hindi, yung aking mga target na magawa. Dahil kapag ka meron kang gustong mga gawin, mga goals mo, tapos involve yung ibang tao, hindi laging magagawa mo yan. Kasi nga may mga tao involved na iba na kailangan mo silang i-consider. Lalo na kung kayo team. Ay sa church yung ganun Nasa ministry tayo. Ay iba't iba nga yung ating minsan level of maturity. Tapos iba't iba yung ating nagiging kapasyahan. So, kaya ang aking ay
Halimbawa, practically, kapag meron tayong mga panawagan, sino ang mga dadalo sa mga pagsasanay, kagaya mamaya, meron po tayong listahan doon para sa ating mga pagsasanay, o kaya meron tayong gawain ng church sa ganito, no? So, ang role ko, ang role ng mga leaders is magbigay ng pagkakataon, opportunity para sa paglilingkod, mag-set, mag-coordinate. Pero, hindi nahawak ng leader kung sino ang pupunta. Diba? Kapasyahan na yun ng bawat isa. Pagkukusa na yun. At never po, ayaw ko muna ako mamimilit ng sino man. Dahil against the will, hindi po tama, hindi po maganda yun. May mga iba po, syempre na gano'n na parang military, nananakot. Pagka hindi mo ginawa yun, pag hindi ka dumalo, siya. Pero tayo po ay sa pag-ibig dapat lumalakad. At I think ang bahagi mo ng pag-ibig niya yung pagkukusa. Dahil kung gusto mo, mahal mo, ibibigay mo yung sarili mo, ibibigay mo yung time mo, ibibigay mo yung resources mo dahil sa pag-ibig, sa katuwaan. I think dahil napilitan o dahil natakot. Kaya sa akin po, nais ko pang alisin sa akin yung mahulog sa tukso niyo na parang sumama ang loob sa kapwa, lalo lang sa kapwa mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa mga dumating. Kagaya nyo, dumating kayo sa ating pananabahan. Ipinapanalangin natin yung mga hindi nakarating. Kasi, dahil may mga pinagdaraanan din sila, na hindi natin alam. Ang mahirap po, yung pagka gumagawa tayo sa isipan natin, ayun mo ay inuudyukan din ng diablo, na hindi dumating yun dahil galit yun sa iyo, o kaya ay may katapuhan yun, o kaya, yung bang naglalagay sa ating isipan ng mga bagay na, o dahil hindi ka mahalaga sa kanya, yung mga ganun, sinisiksik po yan ng diablo, para sumama ang kalooban mo, ma-upset ka sa iyong mga gagawin. Hindi po dapat hahantog sa ganun. Kundi kung sakali may mga goals tayo na parang hindi mo ma-achieve, babalik ka sa pag-ibig ng Diyos. Lord, ginagawa ko po ang aking bahagi at gusto ko pong maging mantiyaga sa aking mga kapatid na yung expectation ko o na-expect namin as a group ay hindi maganap. Dahil po doon, patuloy natin pinagkakatiwala sa Diyos. At lagi pa rin tayong bukas. Hindi po tayo mag-e-erase na ng mga tao dahil sa sila nagkulang sa tingin natin. Maaaring sa tingin lang naman natin. I believe din po na bawat isa sa atin gusto natin maka-comply, maka-fulfill ng ating mga commitments. Pero dumarating po yung nakikipag-battle din tayo sa iba't ibang circumstances sa ating buhay. At meron pa, ang diablo nga ay hinahadlangan tayo. So, ibig sabihin lang, pero hindi po naman ibig sabihin nun ay gagawin nating execution, yung mga bagay na para, unawa naman ng pastor, o ni ate, ni kuya, dahil alam niyan, ako'y nag-iisip natin. O dumaraan po yan, pero sana hindi laging ganon, Kasi ibig sabihin lang, nag-go-grow tayo, nasa sa atin yung pananagutan at tayo magpapasakop sa Espiritu ng Diyos. Na marahil kaya po tayo hindi nagtatagumpay dahil hindi tayo magpapasakop sa Espiritu ng Diyos. Kaya lagi tayo nahadlangan. Lagi tayo nawawala ng gana. Kasi yung personal life natin ay hindi tayo tapat sa Diyos. Nakuha na, napanood ng television, mga serye, ng mga laro sa computer, sa gadget. Nakuha na. Yung mga sandali na dapat ay inilalaan sa Panginoon. Kaya nawawalan ng kanan. Yung ba? Yung mga dahilan. Commonly, lalo na sa ating panahon. Dahil hindi talaga tayo personally nagpapahalaga sa oras natin sa Diyos. Ay kung ano lang po yung meron tayo, yun lang ang maibibigay natin. Kung hindi po tayo patuloy tumatanggap at lumalago sa pag-ibig ng Diyos, limitado tayo. Ang mangyayari niya tayo wanting. Parang kulang. Kaya tayo dadalo para maramdaman natin yung pag-ibig ng iba. Sa halip na para magpadama ka ng pag-ibig mo sa kapwa. Nakuha po yung difference, Kapag ang bawat sa atin ay maaari po tayo lumakad na puspos ng pag-ibig ng Diyos dahil pare-pareho naman tayo ng Bible. Pare-pareho naman tayo makakapanalangin sa Diyos. Iisa naman ang Diyos. Ang Espiritu Santo na tutulong sa atin. Ibig sabihin lang po, nasa sa ating personal na pagkukulang. Kaya hindi tayo magagamit ng Diyos at dalo yan ang kanyang pag-ibig sa iba. Sa halip parang tayo laging kulang. Gusto na tayo laging papansinin.
Tayo ang laging aasikasuhin. Lalo na tayo ang makapag-minister. Well, yun po yung mga iba't ibang pananaw. Nababanggit ko po yan sa akin na rin karanasan sa ministry. At ang gusto ko po personally ay yung lang, lalago ako sa aking relasyon sa Diyos para mag-overflow na lang sa akin yung pagpapala sa aking kapwa. At hindi parang pagdating ko sa church, ako lagi ang nangangailangan. I-encourage niyo ako. Of course, ating i-encourage naman. Pero ibig sabihin niya, at your point of view, on my side, dapat ang aking layunin ay ako ay makapag-minister sa kapwa. No? Sa lalo na yung mga nangangailangan. Ganun po dapat. Kasi pagka gano'n, tapos halimbawa kung bawat isa sa atin ay gano'n, ang tendency natin is mag-minister tayo sa isa't isa. Nakuha niyo ba? Pero pagka ang kagustuhan ng bawat sa atin, ako muna ang inyong mag-ministeryohan. No? Ay paano kung gano'n tayo lahat? Hindi tayo magkakalapit. Palayo tayo sa isa't maghihintayan tayo. Nakuha niyo ko, ibig sabihin. No? Pero kapag ka pinagpala, tumanggap ka na ng pagpapabuhay sa Diyos, ng kanyang pag-ibig, ng bunga ng Espiritu, lalabas siya sa buhay mo at hindi mahahawa yung iyong kapwa. Una, yung mga kasama sa bahay, tapos yung mga kakilala mo pa, sa church, o kaya sa eskwela, sa trabaho. I hope nasusundan niyo po ang aking sinasabi, ninanais sa mga. Yung po aking desire, as your pastor, na tayo po bawat isa sa atin ay lalago. Personally, sa ating pag-ibig sa Diyos, sa bunga ng Espiritu, dahil yun po ang magiging puhunan natin para gamitin tayo ng Diyos sa ating kapwa. Another, ito po akong tatapos. Iniutos po ni Jesus kasi, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paano iniibig ko kayo ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. So, yung mga ibigan, napakalawak, ibig sabihin practical natin gagawin, lalabas yung bunga ng Espiritu. Sa ganito yung mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Yun po yung proof of being a disciple. Kapag ka nagmamahalan tayo, nakikita. Lalo na kung kayo magkapit-bahay, baka pagka nalakita ng kapit, nag-aaway, parang taga-polo, Bible Christian Church. Hindi magandang patutuan. Kaya nga sabi, makikilala ng mga tao na kayo aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa. Kung sakali man, nagkaroon ng tampuhan, huwag patagalin, magkasundo agad, magpatawad ka agad sa isa't isa. Kasi pagka hindi, tinitake advantage ng diablo yung para tayo gamitin na sirain yung relasyon. Hindi lang sa inyong dalawa o sa Panginoon, kahit sa church. Nahahawa mo yun kapag hindi agad na-settle yung mga conflicts. Kung tayo po ay mayroong mga hindi agad inaayunan na takbo ng ministry, ang kausapin niyo po muna ay ang pastor. Wag isa-isa. Parang hindi namang mga plano ng pastor lalo hindi naman alam mo yung kabuuan. Baka po magamit tayo ng diablo para ika nga ay maging hindi maganda yung damdamin ng mga kapatiran. Magtanong mismo sa pastoral o kung sino yung leader na may pananagutan doon sa ministry niyo. Kasi ayun po ang tamang paraan. Wag po, doon po kasi lalabas yung pagkakampi-kampi, pagbabahagi, pagka hindi tayo ko-communicate sa tamang paraan. Pagka ini-air lang natin ang ating hindi pagsang-ayon sa isang ministry o sa isang bagay na hindi natin nililinaw mabuti sa kung sino ang muna. So yun po ay mga ilang practical lang na mga bagay. Kahit sa anong ministry na meron po tayo. Kaya po tayo may mga leaders para sa kanila natin unang lilinawin kung paano tatakbo ang ministry. At hindi para magkakampi-kampi, magkalamna. Parang hindi practical yun, parang hindi okay yun. Hindi kailangan po natin mag-usap-usap. Communication is the key. Healthy communication. Paano po sa mag-asawa, di ba? O sa pamilya, kapag hindi lagi mag-uusap, pag-usapan yung isang usapin, ay di nagtatagal at naglalayo ng tao. Well, magpanalanginan po tayo sa isa't isa
Kahit po ako panalangin po, hindi ko sinasabi ko ako po ay laging okay sa lahat ng aking mga nabanggit na mga bagay na yun. Pero yun po kasi ang sinabi sa salita ng Diyos. Kailangan tayo mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. Lumakad tayo sa Espiritu para magbunga siya sa atin. Kaya ito po ang ating inuna. Dahil relasyon po kasi ang church. Ano? Relasyon ito sa Diyos, relasyon sa kapwa. Mananampalataya. Tandaan, ang paglakad ng ayon sa Espiritu Santo ang kondisyon upang magkaroon ng bunga ng Espiritu at maipamuhay ito. Amen po ba? Tayo kayo manalangin. Aming Diyos, kami po ay sa iyo nagpapakumbaba, Panginoon. May mga bagay na maaaring nasasabi namin o nagagawa, naiisip na nagmamataas sa iyo. Nais namin, Panginoon, ay magpakumbaba kami. Iyo pong i-pray, yung mga matitigas na bagay sa aming buhay, sa aming puso, sa aming kalooban. Nga po nakikita mo sa bawat mga anak ng Panginoon pagnanais ka, kagustuhan na talagang mamuhay ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa iyong pag-ibig. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig at ikaw ay Diyos ng liwanag na nililiwanagan mo ang aming puso at isipan sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong salita sa mga halimbawa ng mga unang mananampalataya sa mga pangaral na aming pinagbubulay. Pagpalan mo po ang bawat sa Panginoon. Mga po, bawat sa amin ay magbibigay Panginoon ng kanyang sarili bilang pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa isa't isa. Salamat po ang Diyos. Kayo po ba, kumatan po sa kakulangan sa puso ng bawat isa Panginoon. Purihin mo po ang pagmamahal. Ito po aming dalangin at kasasalamat sa iyo. Nakatiwala. Sa pangalan ng aming Panginoon